Kamusta po? Hello po mga katambay. Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Siyempre, ito po, may good news po tayo para sa ating Vice President. Naglabas po ng survey po sa ating bansa. At talaga pong kahit po ano gawin nila na paninira, kahit ano po ikabit, kahit barel, tapos yung ICC, di ba? Tapos war on drugs, nakakabit din po sa Davao. At syempre, ang tinatawag na West Philippine Sea o South China Sea, nakakabit pa rin sa ating BC. Pero sa kabila nun, taong bayan pa rin ang nagsasabi kung sino ang pinakamagaling na leader sa ating bansa. Siya po ang talagang sa buo pong gabinete o sa nanunungkulan sa ating bansa, siya po sa lahat ang pinakamataas ang trust and approval rating, mga katambay, ang ating Vice President. Bago po natin pakinggan ang balita at komentuhan, nagpapasalamat po muli si Kamanong sa nakaagusto po, siyempre, ng ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at sa TikTok. Thank you po mga kabayan. Ito po, pakinggan po natin ang balita mga kabayan at komentuhan po natin. Nakuha din ni Vice President Sara Duterte ang pinakamataas na satisfaction at trust rating sa isinagawang survey ng Acquisition Apps Incorporated para sa buwan ng Marso ngayong taon. Batay sa resulta ng survey, nakakuha ng 54% ng satisfaction rating si VP Sara, na sinundan naman ni President Ferdinand Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez at Senate President Migs Zubiri. Nakapwa naman nakakuha ng 41% na score. Ang naturang rating ng pangalawang Pangulo ang naging pinakamataas sa top government officials ng bansa, kahit na bumaba ito ng 3% mula sa kanyang dating score na 57% noong February 2024. Samantala, si VP Sara rin ang nanguna sa trust rating kung saan nakuha nito ang 64% kumpara sa nakuhang scores ni na Pangulong Marcos na 54%. Dirihin niyo po, mga katambay, siya ay vice presidente lang, di ba, sa ngayon. Pero naungusan niya po lahat ang mga top official po ng ating bansa, di ba? Limitado pa ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang power, di ba? Ang hawak pa lang niya DepEd, saka Vice President, di ba? Yun pa lang ang kanyang department. Pero ang trust rating approval niya po, napakataas, di ba? Grabe, sa lahat ng top official, siya po, dinaig pa ang Pangulo ng Pilipinas. Bumaba pa yon mga katabay. Bumaba pa ng 3%. Siya pa rin ang pinakamataas. Sa kabila ng walang tigil, magmula nung umpisahan nilang bakbakan niya sa confidential fund na wala naman nangyari at wala naman napatunayan, di ba? Hanggang ngayon, binabakbakan po ang Vice President ng Pilipinas na si Sara Duterte. Pero sa kabila nun, taong bayan, hindi naman po kasi bobo na ang mga Pilipino ngayon. Kahit ano pong gawin ng pabango, pagpapabango po ng media at ng mga isimada vloggers daw, at meron pang kasama mga GCash vlogger, at meron din po mga kaliwang grupo daw na talagang nagsama-sama na, di ba? At pati po ang administrasyon daw na sama-samang binabakbakan ng mga Duterte, lalong-lalo ang VP Sara, dahil siya po yung talagang malaking tinik po at balakid sa mga ayaw nang umalis sa kapangyarihan ng ating bansa. Si Sara Duterte lang po kasi ang talagang susunod na balakid sa kanila at malaking tsansa na maging presidente ng ating bansa kung loloobin sa 2028. Kaya po, yan po mga katambay. Ano po kaya ang masasabi naman ng mga vloggers na isimada, mga GCash vlogger, at yung ating sinasabing media, na malalaking media, at isa pa yung mga makakaliwang grupo dito sa survey na nilabas po. Ano po kaya? Ano naman kaya diskarte ang gagawin nila kay Vice President? Ano naman kaya paninira, mga katambay? Kasi kahit anong gawing paninira,
ibagsak ang popularidad ng Vice President, olats pa rin, olats pa rin mga katambay. Wala pa rin magawa. Talo pa rin. Talo pa rin. Talagang ang taong bayan gising na. Nakikita na nila yung isang lingkod bayan katulad ni BP Sara, trabaho para sa mga Pilipino. Hindi puro salita lang, puro salita na wala sa gawa. You know? Paano tataas? For example, paano tataas ang ginagawang pa ng paraan yan para tumaas? Pero paano pa tataas yan, di ba? Dahil napakaraming pangako ng Pangulong Marcos na hindi pa naman natutupad, di ba? Ano aasahan ng Pangulong Marcos? Na tumaas ang kanyang rating, you know? Hindi katulad ni Pangulong Duterte, dating Pangulo. You know? Laging 70 up, 80 plus. Hanggang natapos ang kanyang termino, 80 plus ang kanyang grado sa mga Pilipino. Pero ngayon, nakita niyo po, magdadalawang taon pa lang, you know? Mukhang pababa na pababa. You know? Nasa 50 na lang, 50 plus. Susunod niyan, 40 plus, sad na. Pero hindi naman natatakot na si Pangulong Marcos yan dahil siya po'y Pangulo na. Alam naman natin mga kabayan pare-parehas na yan na po ang pinaka-top sa lahat ng mga lingkod bayan natin, di ba? Lahat ng lingkod bayan natin sa ating bansa. Isa lang po ang kanilang pangarap sa buhay pag ikaw ay isang politiko, maging presidente ng Pilipinas kasi yan na po yung rurok. Sinasabi nilang tagumpay, di ba? Kaya si Pangulong Marcos, hindi na masyadong po diyan. Hindi na po siya masyadong maapektuhan po diyan dahil siya Pangulo na. Pero dito, sa Vice Presidente, na pilit nilang ginagawa ng paraan na kinakabit ang popularidad ni Tulfo, ni Senador Rapi Tulfo, na siya yung pinagkakatiwalaan din kung magaganap ang halalan ngayon, ng mga nakaraang survey, lumabas din po ang survey ng presidential, di ba, na si Tulfo ang nangunguna daw, di umano. Sa survey po. At pangalawa lang si BP. Si Kamanong po, tingnan na lang po natin, pagdating po ng actual na halalan, doon po natin sabihin ng survey kung totoong nangunguna nga si Senador Rapi Tulfo. Di po ba mga kababayan? Di po ba? Iba po ang credential at talagang sinasabi ni BP Sara sa kanyang mga nagawa sa ating bayan. Napakarami po niyang pwede ipagmalaki na. Bilang siya ay naging alkalde ng Davao at naging vice president. Pero si Senador Rapi Tulfo, ang ipagmamalaki pa lang sa atin, yung kanyang pagiging broadcaster. Di ba? Yung mga nag-aaway na mga asawa. Yun ang nangangabit, umangaliwa. Away pang barangay, OFW. Pinagkakakitaan pa sa YouTube, sa social media. Ay nako. Kaya ito po yung malaking problema naman. Problema po ito sa mga naninira, sa mga gumagawa ng propaganda para pabagsakin ng Vice President. Ano naman, yun nga po sinasabi ko, ano naman kaya, diskarte ang gagawin nila dahil talagang hindi nila mapabagsak ang Vice President. Katulad ko ngayon, sa top official ng bansa, siya ang nangunguna. Dinaig pa ang presidente ng Pilipinas, mga katambay, na siya ang may hawak lahat ng gabinete, hawak niya lahat. Pati gabinete ni BP Sara, yung kanyang DepEd, hawak pa rin ng Pangulo. Pero sa kabila nun, Vice Presidente pa rin, mga katambay, ang nangunguna. Di ba? Good luck na lang sa mga Esimada vloggers. Good luck na lang sa mga Gcash vloggers. At saka good luck na lang sa mga makabayan vlog, di umano. At sa ating gobyerno na pinababagsak ang BP Sara. At sa mga media, kasama na di umano ang simbahan di umano. At baka mga drug lord, kasama na rin pinababagsak. Good luck po sa inyong lahat. Good luck po. Dahil ang mga Pilipino, gising na. Gising na. Kasi may comparison ng mga Pilipino, yung ama na dating Pangulong Duterte, na ganun din ang estilo ng anak na si Sara, yung paglilingkod po sa aming mga Pilipino ni Pangulong Duterte na 6 na taon, naramdaman po namin. Nalasahan nga
napapakinabangan, at may pagmamahal, sa bayan, makatao at makabansa, di ba? Kaya good luck po sa inyo. Kaya BP Sara, talagang kahit po ano gawing paninira po sa inyo, pero talagang tao na mismo, mga kababayan niyo po, ang magsasabi na maling-mali po ang lahat ng paratang at bintang po sa inyo dahil yan po ay part lang ng politika, dahil puro may ambisyon, talagang marungis ang politika, di ba? Lalo sa ating bansa, napakarungis. Kahit gumagawa ka ng tama, at babatuhin ka ng babatuhin ng putik hanggang ikaw hindi na makakita at na ikaw nakadapa na, talagang babalugbugan ka pa para hindi ka makabangon. Di ba mga katabay, ganyan ang politika. Wala kang forever na kaibigan dyan pagdating sa politika. Kahit mismong kaibigan mo, siya pa sisira sa'yo pagdating sa politika. Kaya ang politika, karamihan dyan, baka sila-sila, hindi rin nagtitiwala sa isa't isa. Kahit sabihin mo sa administrasyon ni PBBM, marami po ang magiging balimbing dyan pagdating na 2028. Asahan niyo po yan at hindi magkakamali si Kamanong. Yung mga balimbing. Sakit na po ng mga politiko natin yan, mga katambay, ang pagiging balimbing. Ngayon po, matagal pa sa pwesto ang Marcos administrasyon, hindi pa sila babalimbing. May 4 na taon pa. Pero pagka malapit na, tumataob na ang bangka, makikita nyo yung mga pagmumuka na lumalabas sa mga Duterte. Tingnan nyo, himod na naman sila. Hihimurin na naman. At talagang kala mong kapit tukurin. Di ba? Ganun po talaga politika eh. Pero nandito na po tayo ngayon. Talagang si BP Sara ang pinagkakatiwalaan po ng majority ng mga Pilipino. Sang-ayon po si Kamanong dyan. Congratulations po, mahal na Vice President. Yan po talagang pinaghirapan niyo po yan. Alam po namin. Saka alam namin ang ginagawa niyo po ay talagang para sa bayan. At para po, makatikim naman sana ng ginhawa. At sana pakinggan din tayo ng Pangulo na maging priority niya po kaysa doon sa giyera. Yung ating nagmamahalang mga bilihin, mga kababayan nating walang trabaho. Sana maging priority niya po sana. Loobin. At sana. Yan lang po mga katambay, ang magandang survey sa ating Vice President. Proud po si Kamanong. Mabuhay ka, BP Sara. Muli po, nag-iwan po si Kamanong po, siyempre. Mahalin natin bansa, siyempre. Ipaglalaban natin yan. Bansa natin yan eh. Pero pagdating sa giyera na hindi pa natin kaya, hindi natin kaya ipaglaban, usap muna tayo. Usap muna, mga katambay. At tis-tis lang po, mga katambay. May pag-asa pa, siyempre. Makakabangon pa ang ating bansa. Tis-tis lang. Paalam. Bye-bye.